Welcome back! What's up YouTube? What's up guys? What's up sa mga boss ko dyan na viewers? Tama, masaya na naman ang Kadence TV dahil noong huli kaming nag-vlog ay 47 lang lahat yung subscriber, pero ngayon ay naging 51. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng aking subscriber. Para po sa inyo lahat ito. Mag-ingay! At para naman po sa mga viewers na hindi po nagsusubscribe sa amin, ay palakpakan po natin silang lahat. Yan. Maraming salamat po sapagkat patuloy kayong nanonood sa amin kahit hindi pa kayo nagsusubscribe. Pero masaya po kami. Ang importante ay nandiriyan kayo. Kaya ngayon, baka naman po pwede nyo nang pindutin ang subscribe button, maging ang notification bell para updated kayo sa Pintor Canto Vlogs. So ayun, at patuloy tayong magsisimula dito sa ating ginagawa. Okay. At samahan nyo po muli kami sa gagawin nating trabahong ito hanggang sa matapos. Kaya bago po tayo mag-umpisa ay syempre mag-intro po muna tayo. So ayan, sa pagbabalik ng Kadence TV, siya nga po pala, ako si Dennis Laksa Ochoa. Yan po ang pangalang ibinigay sa akin ng pinakamamahal kong mga magulang. Kaya ngayon ay naririto tayo sa Kadence TV para ituloy natin itong Fortuner na ito. Kaya umpisahan na agad nating lihahin yang part na yan ng 800. So sa pagliliha po natin dito ay kailangan matalakan natin itong parts na to. Tapos mapakinis natin. Ngayon ay ituturo namin kung paano natin matatakpan itong part na to, dahil sa pangit na yan kapag ka nalagyan po ng pintura.
magtitiwala po kayo sa akin. Dahil sa pangkaraniwan, kapag gumagawa kami ng ganito, ay kailangan nating mag-adjust sa mga kulay na ibinubuga natin. Kung minsan masyadong dark, kung minsan masyadong light. Kaya mahalaga po na dito lang muna tayo mag-focus. Dito kasi walang problema. After na makapagbuga tayo dito ng 3 beses na kulay, ay natakpan na tong primer na to. Lalo't ang gamit nating pintura urethane. At bihira naman na tayong gumamit ng acrylic. Dahil sa pangkaraniwang nakakakuha ng kulay ay yung mga urethane ang nakakagaya sa mga kulay ng sasakyan ngayon. Katulad po sa part na to, ay ganun din po yung gagawin natin. Uunahin muna nating makuha yung kulay na to at tatakpan din natin ito. Dahil ito ang ipinangliha lang po natin dito ay 1000 grit. Ang halos magiging trabaho lang po sana nito ay sumalo ng clear coat at sumalo ng blending o first coat ng blending. So nakatatlong coat ka na dito. Pagdating mo sa blending, dapat ay 1 coat lang. Dahil sa hahapyawan mo lang tong part na to para hindi maging different yung color nito. Kailangan ay 95 or 85% nakakulay ay hindi na po pansin yun. Depende na lang po kung ang magiging pagkaka-apply ay nagkakaroon ng ulap-ulap o yung pagiging metallic niya ay hindi naging pantay. Yun po ay nakukuha kapag ang clear coat ay binigla natin o di naman kaya hindi natin napatuyong mabuti yung base coat na in-apply natin dito. So kaya napaka-importante po na magkaroon tayo ng oras sa bawat panahon na ibubuga natin ang kulay sa ire-retouch po natin. Mas makabubuti po na habang ginagawa nyo itong sasakyan na inyong pinipinturahan ay mayroon kayong kontak nang binilan nyo nung kulay ng sasakyan. Bakit? Dahil sa kanila po kayo magtatanong kung saan kulang o kung anong sobra, kung anong dapat idagdag na kulay o kung ano ba ang dapat pang gawin. Lalo sa panahon ngayon na mayroon na tayong Facebook, mayroon tayong Messenger na pwede natin picturean at isend sa kanila para magkaroon tayo ng idea kung paano natin i-adjust ang kulay. Kaya shout out po kay Michael John Ordinario. Napakahusay po ng aking supplier na napakarami na naming sasakyan na nakuha ang kulay at napagtagumpayan dahil sa napagtulungan namin yung diskarte para makuha yung kulay. Kaya kung may kailangan kayo ay kontakin po ninyo ang kanyang Facebook account. Ilalagay ko na lang po dyan. So yan po, nalagyan na po natin ngayon lahat ng newspaper, yung target lang nating makulayan. Yan po sa harap at iyan naman po sa likuran. Mas maganda kasi na lagi nating napupunasan ng big face at nakang automatic paint para matiyak nating walang ano man nakakapit dun sa bubugahan natin. Mag-peppers coat na tayo. Gagamitin po natin yung spray gun ay 1.0. Kaya 1.0 lang yung gagamitin natin para hindi mabigla yung pintura. Dahil sa totoo namang maliit lang yung labas ng fluid ng minigun na 1.0. At ang hangin na ibubuga natin sa kanya ay 30 PSI lang o di naman kaya ay 2 bars lang.
lagi rin nating tatandaan na kapag ka nagbubuga tayo sa ganitong repaint, ay ingatan natin yung pag-i-spray natin at tiyakin natin hindi mabibigla dahil sa doon nagkakaroon ng problema na habang nagbubuga ka ay may kumukulubot. Kaya mas mahalaga na maalalayan natin siya, lalo't makatawan naman itong urethane paint. Hindi pa tayo dun sa number 1. So nandito tayo ngayon sa number 1, yung talagang malaki ang damage niya. Kung mapapansin nyo dito ay hindi kami nag-cover sa kabila. Doon sa number 4 ay may takip dito. Ito pa lang ay uumpisahan na natin yung pagbe-blend habang kinukuha natin yung kulay niya dito. So mapapansin nyo nga pala tong binlend natin, dito pa lang ay nakapag-blend na tayo, ay halos kakulay na siya. Pero hindi ko tiyak kung gaano na niya kamuka dahil hindi ko pa natatanggal dito. Hindi, pagka inalis ko to, saka ko titingnan kung okay na ba siya. At kainaman din sa 1.0 ay sa base coat pa lang ay hindi mo siya mapapansing namumuo yung mga metallic or nag-uulap-ulap dahil sa nare-reduce ng nozzle ang mahinang paglabas ng pintura na mi-maintain niya. So habang nagpa-plus off tayo ay gusto naming ipakita sa inyo yung nangyayari dito sa ginagawa natin. Dahil sa copy color lang tayo o mag-a-adjust ng kulay, naririto yung kanyang resulta nitong ginawa nating pagbubuga dito. Ito yung hindi pa nakulayan na ibe-blend natin. Kung mapapansin nyo ay mas madilaw yung nasa baba. Bakit ba para sa akin, sa mga teknik ko, para sa akin mas magandang mag-adjust ng kulay kapag naliha mo at matte color yung kulay bago kaysa dun sa glossy. Kasi yung sa glossy ay pwede mo na siyang i-blend at pwede mo na siyang dayain. Kumbaga sa pwede mo na siyang ilapat at hindi na mapapansin. So sa ngayon yung first coat nitong ating kulay ay yan yung kanyang kinalabasan. Hindi ko alam kung ganyan pa ba ang kulay nito sa second coat. Kaya magse-second coat tayo pagkatuyo niya at minabuti namin wag na lang munang lihahin ng 1,000 dahil sa maganda naman yung pagkakabuga natin. Kaya dito sa part na to ay kulang sa dilaw at mas yellowish itong original na ginagaya natin. Pero hindi namin gagalawin yung ibinubuga naming kulay dahil magbabago pa yon kapag nagbuga tayo ng second coat. May posibilidad na maging yellow pa siya. Kaya hintayin natin yung susunod na ating second coating. Ito yung sa issue number 1 at yung maaga nating na i-blend dahil sa may tama itong bumper nya. Kaya kung mapapansin din po natin dito ay mas light yung ating ibinuga at mas yellowish yung kanyang bumper.
So ang kulay na ibinubuga pala natin ay beige. Yung kulay gold ng 2012 ng Fortuner. Ako sana. Ayun yun. Ngayong second coat natin ay hindi na natin niliha dahil sa maganda naman nga yung ating naging buga. Ang nagbago ngayon ay nag-adjust tayo dun sa ibubuga nating kulay dito ng golden yellow. Dahil sa napapansin, nabanggit na namin kanina na masyadong madilaw yung ginagaya nating kulay at light color itong in-spray po natin. So ngayon, gamit uli itong sprayer na to at 30 PSI o 2 bars. Ang hangin natin ay ibubuga natin ito ng dahan-dahan.
So na-blend natin tong part na to. So ito yung hindi nabugahan. Yan ang tamang pagbe-blending na gusto naming ma-share, or yan ang technique para ma-resolve natin yung problema ng naiiba yung kulay.